Hello guys, welcome to my YouTube channel Coin Hunter 23 TV. Please subscribe for more video updates. Hello guys, welcome po sa Coin Hunter 23 TV. Ngayon pag-uusapan natin ang 1 peso natin na BSP na may coin series na year 2015. Ngayon alamin natin paano natin malalaman ang isang frosted coin at kung ano yung kanyang katangian kung ikukumpara natin ito sa kanyang mga kauri. Ituturo ko rin kung paano natin makikilala ang mga variations ng 1 peso BSP series natin. At ating alamin din kung sino sa mga variations ang mas nakakaangat at magandang maitabi o mapasama sa ating mga koleksyon. Generally, meron kasing tatlong reverse variations pagdating sa script of legend ng 1 peso BSP natin. At ito nga ang reverse die 1, reverse die 2, and reverse die 3. Base na rin ito sa record ng numista.ph at nagkaroon lang ng additional variations ang ilang coins natin na 1 peso BSP pagdating sa kanilang characteristics o katangian na masabi nating unique o kaya naman kakaiba sa mga kauri niya. Kaya meron tayong tinatawag na magnetic frosted coin or non-magnetic. May mga bold letters tayo and normal letters. Ito yung mga ilan sa mga term na ginamit para ma-distinguish o ma-identify yung additional variations sila pagdating sa kanilang characteristics o katangian. Tulad na lang ng 1 peso natin na 2015, meron dalawang variations ito pagdating sa script of legend niya at ito nga yung reverse die 2 at reverse die 3. Pero nadagdagan pa ito ng isang variation sa hanay niya na 1 peso 2015 na reverse die 3 dahil meron pa itong isang variation at ito yung tinatawag na frosted coin. Kaya naging tatlong variations ang hanay ng 1 peso natin na year 2015. At ang kanyang variations ay bold letters reverse die 2, bold letters reverse die 3, at bold letters reverse die 3 frosted. Ito ngayon yung bold letters reverse die 2 na 1 peso natin na may taong 2015. At malalaman natin yung kanyang reverse variation dito mismo sa kanyang likuran o reverse side ng baryang ito. At para sa akin, mas madali ko kasing makilala yung reverse variation ng barya pagdating sa kanyang script of legend na 1993. Kahit hindi ko na papansinin yung cogwheel niya, ay madali ko pa rin na malaman at makilala yung reverse variation ng barya pagdating sa kanyang script of legend na 1993. Pero maaaring ma-confuse ang iba pagdating sa reverse die 2 na ito dahil meron din kasing tinatawag na reverse die 1. Halos magkaparehas din yung kanilang pagkakahawig pagdating sa script of legend niya na 1993. Pero meron pa rin tayong palatandaan para malaman kung ito ba si reverse die 1 o reverse die 2. Ngayon hawak ko ang reverse die 1 na 1 peso natin na BSP series at ito nga si reverse die 2 na aking nabanggit kanina. Ngayon gagawa tayo ng close comparison kung ano yung pagkakaiba nila. Ngayon isusum in ko ngayon ang screen ko ngayon para mas makita natin yung pagkakaiba nila pagdating sa kanilang variations. Okay, ang nasa ilalim ay si reversed die 1 at ang nasa ibabaw naman ay si reverse die 2. Kung papansinin nyo, makikita natin agad yung pagkakaiba nila kung ikukumpara natin ang isa't isa. Ang reverse die 1, ang script of legend niya na 1993 ay medyo mas matataas ito kung ikukumpara natin ito kay reverse die 2 na medyo mas mababa yung kanyang script of legend na 1993. Okay, so yun yung unang comparison natin, yung height nila. So yung height ng script of legend na 1993 ng reverse die 1 ay mas mataas at ang reverse die 2 naman na script of legend na 1993 ay mas mababa. Okay, so pangalawa, kung papansinin nyo yung butas ng 9 dito sa script niya na 1993 sa reverse die 1 ay medyo mas makipot yung butas nito. Ngayon kung pupunta tayo kay reverse die 2, yung butas ng 9 nito sa kanyang script of legend na 1993 ay medyo mas maluwag yung butas ng 9.
Okay, so yun yung palawang tip ko sa inyo. So yun yung pagkakaiba nila pagdating sa script of legend nila na 1993. So hindi i-disregard ko na itong cogwheel kasi para sa akin mas madali kong makilala yung reversed variation ng barya pagdating sa kanilang script of legend na 1993. Okay, so klaro tayo, no? So makikita natin yung differences nila. Yung reverse die 1, yung nasa baba, mas mataas yung kanyang mga numero, at si reverse die 2 naman ay mas mababa. Sana sa ginawa kong comparison ay nakita nyo yung pagkakaiba ng reverse die 1 sa reverse die 2. At ikaklaro ko ulit sa inyo na wala pong reverse die 1 ang 1 peso natin na may taong 2015. Okay? Ito naman ngayon ang bold letters reverse die 3 na 1 peso natin na may taong 2015. Yan ang nauna kong review kanina. Dito sa kanyang likuran natin o reverse side natin makikita ang kanyang pagkakakinanlan. Ngayon kung sisilipin natin yung script of legend niya na 1993, mapapansin nyo na ang numero nito ay medyo may pagitan ang bawat isa. So meron silang distansya o gap, no, sa kanyang mga numero na 1993. Actually, madali lang itong makilala sa reverse die 3 kung ikukumpara natin kay reverse die 2 at reverse die 1, dahil si reverse die 1 at reverse die 2 naman ay halos magkakadikit yung mga numero nito na 1993. Pero pagdating kay reverse die 3, ang script of legend niya na 1993 ay medyo magkakahiwalay ng kaunti. So merong distansya o pagitan ang bawat isa. Ngayon kukunin ko si reverse die 2 para mas makita natin yung differences niya. So same pa rin na year 2015, pero ito ay reverse die 2. Okay, ayan. So kung papansin niyo, malaki yung kanilang pagkakaiba. Dahil dito pa lang masasabi nyo na kung sino si reverse die 2 at reverse die 3. So ang nasa ilalim ay si reverse die 3. So makikita nyo na magkakahiwalay o merong distansya yung script of legend niya na 1993. Pero pagdating kay reverse die 2, halos magkakadikit. At medyo mas mataas pa rin ang mga numero ng reverse die 3 kung ikukumpara natin kay reverse die 2. So yun lang yung pinakasimpleng comparison ng reverse die 2 sa reverse die 3. At ang pinakahuling variation nga ng 1 peso natin na 2015 ay yung bold letters reverse die 3 frosted. At ito nga ay meron siyang katangian ng frosted coin dahil meron siyang tinatawag na cartwheel luster, na sa tuwing iniikot ito mapapansin natin yung cartwheel effect na tinatawag sa baryang ito, kaya tinawag itong frosted coin. Pero maaring magkaroon pa rin ng confusion pagdating dito dahil may mga barya kasi tayo na ganito din yung kanyang effect pero hindi sila tinuturing na frosted coin. Okay, para mas madali pa rin natin makita yung kanilang pagkakaiba ay pagtatabihin natin silang dalawa. Okay, para makita natin yung pagkakaiba ng frosted coin dun sa normal natin na 1 peso 2015 na reverse die 3. Okay, kung papansin niyo, so ito wala siyang luster na cartwheel effect. Pero itong nasa kaliwa ko, si frosted coin, meron siyang ganong katangian. Pero gaya ng sabi ko, meron din tayong mga coins na ganito din yung kanyang effect, pero hindi sila matatawag na frosted coin. Okay? Ngayon, kung isusum in ko ng maigi para makita natin yung differences nila, okay? Ang frosted coin na year 2015 natin na 1 peso, kung papansin niyo yung kanyang buhok ay medyo fine yung kanyang strand ng kanyang buhok. So mas pino. Kung ikukumpara natin sa buhok ng Jose Rizal doon sa 1 peso natin 2015 na bold letters reverse die 3 lang, ay medyo may mga pagitan yung mga buhok nito. So hindi siya pino. So kukumpara natin sa buhok ni Jose Rizal sa frosted coin natin na 1 peso year 2015 ay mas pino po yung kanyang mga buhok. So yun yung malaking differences nila pagdating sa kanilang mga buhok. So magkaiba yung buhok ni Jose Rizal sa reverse die 3 bold letters sa
reverse die 3 na bold letters frosted. Okay? So yun yung isa sa mga comparison na maaari nating i-consider kung gusto nating malaman kung sino si reverse die 3 frosted at reverse die 3 bold letters lang. Okay? So pare silang reverse die 3 sa kanilang likuran. So makita natin yung script of legend nila na 1993. So parehas po silang reverse die 3. Yung nga lang, si frosted coin, obviously, meron siya yung cartwheel luster o cartwheel effect kapag iniikot siya. Samantalang si reverse die 3 na bold letters na 1 peso natin na 2015 pa rin, ay wala po siyang ganong effect. Okay? So, yun po yung comparison ng dalawang reverse die 3 natin na bold letters, frosted, at bold letters lang na reverse die 3. At sa tatlong variations na ito ng 1 peso natin na 2015, obviously mas nakakaangat si frosted na reverse die 3 dahil bukod sa kanyang magandang katangian na frosted, ay may mababa itong frequency sa record ng numista.ph at maaring hindi ito common coin sa sirkulasyon ngayon dahil sa ngayon tatlo pa lang ang ganitong barya na aking naitatabi. Pero maari din naman itong common sa inyong lugar, depende po kasi minsan sa mga lugar natin kung umiikot pa ba yung mga ganitong klaseng mga barya. Pero para sa akin, pagdating sa mga barya natin na 1 peso na BSP, ang magandang mahanap at mapabilang sa ating koleksyon ay ang mga frosted coins na variations dahil sa palagay ko ay mas nakakaangat silang pagmasdan kumpara o compared sa ibang coins natin na 1 peso BSP na parang normal at common coin ang dating sa ating mga mata. Sana nakapagbigay ulit ako ng kaunting kaalaman at impormasyon pagdating sa mga bariyang ating kinokolekta. At kung nagustuhan mo ang video ito ay huwag kalimutang i-hit ang subscription button sa baba, i-like at i-share na rin ito.